natin every Sunday. Amen po ba? Hindi tayo dumalos sa tahanan ng ating Panginoon dahil ito ay dahil gusto lamang natin. Amen? Kung hindi dumalo tayo sa gawain ng Diyos sapagkat we acknowledge that the Lord ay provide, ginabayan tayo sa isang buong ligo, proteksyonan tayo ng ating Diyos at naririto tayo hindi para sa tao kung hindi para sa ating nag-iisang makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. Can we clap our hands one more time for our Lord God? Amen. Thank you, Jesus. At nais ko pong basahin ang sinasabi ng Isaiah 40 verse 8. Napakaganda. Babasahin ko po muna sa Tagalog at pwede po bang paki-flash siya sa English. Sabi po sa salita ng ating Panginoon in Isaiah 40 verse 8. Sabi po dito, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Sabi po sa English, the grass withereth, the flowers fade, but the word of our God shall stand forever. Sa NIV version po sabi niya doon, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Amen po ba sa salita ng ating Panginoon? Grabe makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Grabe kung mag-comfort ang salita ng Panginoon. Amen? Nalalanta ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos will endures forever. At ito ang ating pinanghahawakan. Amen po ba? Amen po ba, church? Ano po ba ang inyong pinanghahawakan sa inyong mga buhay? Amen? It is the word of our God. Amen po ba? Makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Amen? Sa mga panahon na nalulungkot tayo, kapag tayo ay nakarinig or nakabasa ng salita ng Panginoon, yung comfort na ibinibigay, yung comfort na idinadala ng salita ng Diyos ay tunay nga na makapangyarihan. Amen po ba? Kaya wala tayong pagre-relyan sa ating mga buhay kung hindi sa salita ng ating Panginoon lamang. Amen po ba, church? And we came here today to worship our God. We came here today to give thanks to our God. And if you are ready, church, maaari bang ikaw ay tumayo sa ating presensya ng ating Panginoon upang ikaw ay manalangin sa umagang ito. Church, ibukas mo ang iyong mga kamay sa umagang ito. Ibukas mo ang iyong labi sa umagang ito. Spread your hands to the Lord. Lift up your voice to the Lord this morning. Naniniwala ako na naririnig tayo ng Panginoon. Naniniwala ako na napakaraming dahilan upang ikaw ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. So come on, I encourage everyone na speak sa ating Panginoon. I encourage everyone na manalangin sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. It doesn't matter kung gaano kahaba ang iyong panalangin, sapagkat tumitingin naman ang ating Panginoon sa ating mga puso while praying. Kaya, Lord, thank you, Jesus. We bless your name, O God. We lift you, O God, in this place, Panginoon. We worship your name, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are worthy, O God, of our praises, of all our adorations and honor, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, na nasilayan naming muli, Panginoon, ang napakagandang umagang ito, Panginoon. Thank you, God, sapagkat ginising mong muli, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, Lord God. Kaya hindi aksidente, Ama, na kami ay nagkatipon-tipon, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Hindi aksidente, Panginoon, na kami ay nakatayo, Lord God, sa iyong harapan upang manalangin, Panginoon. Kung hindi niloob mo, Lord God, niloob mo, Panginoon, na kami ay pumarito, niloob mo, Panginoon, it was your plan, Panginoon, kung bakit kami, Lord God, ay may hininga pa sa umagang ito, Panginoon. Niloob mo, O Diyos, na kami, Panginoon, na ay may lakas pa sa umagang ito, sapagkat nais mo, Ama, na makita pang muli, Panginoon, ang iyong mga lingkod
lingkod, ang iyong mga anak, ang iyong mga sons and daughters, Panginoon, upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw ay mapasalamatan, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. We came here, Panginoon, to worship your name, Panginoon. We came here, Lord God, upang ipangalandakan, Panginoon, yung mabubuti mong ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. We came here, Panginoon, to bless you, O God. We came here, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay maranasan namin sa umagang ito, O Lord God. At hindi namin sasayangin, Ama, yung pagkakataon, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Kung hindi, Lord, we will enjoy, Panginoon, yung aming pag-gather sa umagang ito, Panginoon. We will enjoy, O Lord God, yung pagkakataon, Panginoon, yung chance, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, para ikaw ay sambahin, O Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. We came here, Panginoon, upang ipangalandakan, Panginoon, yung mabubuti mong ginawa sa aming mga buhay, O Lord God. O Diyos, ang nagbigay katagumpayan, Panginoon, ng aming 7 days, Lord God. Ikaw, Panginoon, yung nagbigay kalakasan sa amin, Panginoon, sa isang buong linggo, Lord. Ikaw, Panginoon, yung nagbigay, Panginoon, nag-provide ng aming pangangailangan sa isang buong linggo, Panginoon. We acknowledge, Lord God, na Ikaw, O Diyos, yung nagbigay katagumpayan, Panginoon, ng aming isang buong linggo, O Lord God. Nagkaroon kami, Panginoon, ng iba't ibang sitwasyon, Panginoon. Nagkaroon kami na kanya-kanya naming mga circumstances, Panginoon. But Lord, thank you, Jesus, na sa gitna, Panginoon, ng mga pagkakataon na yon, Lord, naririyan ka para sa amin, Panginoon. Kaya this morning, O God, hindi namin ititikom ang aming mga bibig, Panginoon, kung hindi magsasalita kami, Panginoon, ng pasasalamat, Lord God. Magsasalita kami, Panginoon, ng pagpapala, Lord God. Magsasalita kami, Panginoon, ng katagumpayan sa umagang ito, Panginoon. Hindi namin nahahayaan, O Lord, na papatikumin ng dyablo, Panginoon, ang aming mga bibig sa umagang ito, Lord God. Kung hindi, Panginoon, wala siyang karapatan, Panginoon, upang ipatikom ang aming mga labi sa umagang ito, Panginoon. So right now, O God, we open our hearts unto you, Panginoon. Fill us, Panginoon. Fill this place with your glory, O God. We will fill this place with our praises. We will fill this place, O Lord, with our thanksgiving, Panginoon, sapagkat mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. So you are worthy, O God, to receive, Lord, the glory, Panginoon. You are worthy, O God, to receive, Panginoon, adorations, Lord God, and thanksgiving, Panginoon, coming from your children this morning, O God. Thank you, Jesus. Nalulugod ka, Panginoon. Nalulugod ka sa ganitong gawain mo, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay narinito para sa iyo, Panginoon, para sa iyong kabutihan, dahil sa iyong faithfulness sa aming mga buhay, O Jesus. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Kailanman, Panginoon, hindi yun nagbago, Panginoon. Nagbago ang aming mga sitwasyon, ngunit yung kabutihan mo, Lord God, ay nananatili sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus, sa iyong sukdulang biyaya para sa bawat isa, Panginoon. Nandirito, Panginoon, ang iyong mga pinalakas. Nandirito, Panginoon, yung mga protektahan mo, Panginoon, sa isang buong linggo. At kami, Panginoon, ay sama-sama upang itaas ka sa umagang ito, Panginoon. Kami ay sama-sama upang awitan ka ng aming pagpupuri, Panginoon. Upang awitan ka, Lord God, ng aming mga pagsamba, Panginoon. Lord, ang aming prayer, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, ay marinig mo, Diyos, ang mga tinig ng mga anak mo this morning, O God. Marinig mo, Panginoon, ang panalangin, Panginoon, ng mga anak mong nauuhaw sa iyong presensya sa umagang ito, Lord God. And we are ready, Panginoon, to pour out our hearts while giving your worship, Panginoon, this morning, O God. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong makapangyarihang salita na aming narinig sa umagang ito, Panginoon. Truly, Lord God, that the grass
withers and the flowers fall, Panginoon. Lord, but your word endures forever, Panginoon. At ito, O God, ang aming pangahawakan habang kami ay may buhay, habang kami ay may lakas, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Give us the victory, Panginoon, of this morning service, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. At handa na kami, Panginoon, na ikaw ay awitan, at handa na kami, Panginoon, upang kami ay mag-enjoy, sumayaw, Panginoon, tumalon, O Lord God, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, and we give back, O God, the highest praise, the highest glory to you alone, Panginoon. Thank you, Jesus. At ang handa na po ngayon na pagpuri sa ating Panginoon, shout Amen. 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 Hallelujah. Sino na excited magpuri sa ating Panginoon? Nawa, sa pagbangon mo pa lamang sa umaga ng Sunday, excited na yung puso mo pagkat makakatagpo na naman natin ang ating Panginoon. Sinong naniniwala at naniniwala ng Panginoon dadalawin tayo sa umagang ito? Amen? Kaya i-welcome natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. At sa ating pag-welcome sa Kanya, nawa hindi ang pag-aawitan natin hindi lang basta pag-aawitan, kundi pag-aawit na pagbibigay ng pugay, pagbibigay ng pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen ba? Amen ba? Kapag ang mga politiko dumarating sa isang programa, pinapalakpakan ng mga tao, tumatayo. Pero kapag ang Diyos ang ating wini-welcome, ano ang the best na ibibigay natin? The best clap of praise para sa ating Panginoon. Amen? Come on, church! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi niya sa kanyang mga salita sa awit 100 verse 2. Sabi niya sa English, pakikuan sa English, worship the Lord with gladness, come before Him singing with joy. Amen. Sa Tagalog, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Meron man iba sa atin, maybe merong dinadalang problema, may dinadalang kung ano man yan, silent, struggles, ano man yung pinagdaraanan mo, ang Panginoon ay nananatiling mabuti. Amen ba? Kaya deserve ng Panginoon ang pagpupuri, yung the best na pagsamba para sa Kanya. Amen? Hallelujah! Sa umagang ito, pwede bang itaas natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoon? Hallelujah! At ang ating mga problema, ang ating mga hinanakit, ay i-trade natin sa kaligayahan na nagmumula sa Kanya. Amen? Hallelujah! Come on, church! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Come on, church! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned Over anything, you are seated in your place. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Oh, lift him up and shout his name over all. As we pray, oh, I can feel a change as your presence now invade. Hear the sound, all the broken chains, prison doors are giving way.
This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, every beat is singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede bang itaas natin ating pagpupuri sa ating Panginoon sa oras na to? Yes, Lord. We will lift you up, Jesus. Our praise goes up to you. Our praise goes up. Come on, church. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Hallelujah. Our praise goes up. Your rain comes down. Louder, church. Our praise goes up. Your rain comes down. Minsan pa. Louder. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. So with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yes, Lord. We're trading our sorrow, Lord God. Sabay-sabay tayo, church. And I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Minsan pa, I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for joy of the Lord. Hallelujah. We're trading. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Now I'm laying them down for joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Minsan pa, I say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned.
struck down but not destroyed. I am blessed beyond this curse, for His power will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, but joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. and I'm laying them down for the joy of the Lord. Hallelujah. I'm trading my sickness. Yes, Lord. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Get ready, church. Sabay-sabay. I say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. 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 Yes, Lord. We're trading it all, Panginoon. Ang lahat ng aming dinaramdam, Lord God. Ang iyong joy, Lord God, ay aming kalakasan, Panginoon. Sa lahat ng aming pagdaanan, Lord God, ang kaligayahan mo lamang ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, Lord God. Kaya nais namin, Panginoon, na ikaw ay mapangiti sa oras na to. Hallelujah. Lord, huwag mong gawing ang church building na ito ay manatiling building lamang, Panginoon. Bagkus, punuin mo ng kalwalhatian mo ang iyong tahanan, Lord God. Oh, we worship you, Panginoon. Kami ay samahan mo sa iyong tahanan sa oras na to, Lord God. At wala kaming ibang gagawin, Lord God, kundi ang parangalan ka, sambahin ka, itaas ka, Lord God, sa iyong tahanan, Panginoon. Pagkat deserve mo, Lord God. Deserve mo ang lahat-lahat, Lord God. Oh, we worship you. Oh, hallelujah. Let your glory fill this house, Panginoon. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. Minsan pa, church. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Oh, hallelujah. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy. Yes, Lord God. And You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone.
Jesus, you alone. For you deserve the glory. Yes, Lord God. You alone are worthy, Panginoon. alone are worthy. And You deserve the glory. Jesus, you alone. Let your glory fill this house, Panginoon. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Hallelujah. Worship you. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy. Yes, Lord God. and You alone are worthy, for you deserve the glory. Oh Jesus, you alone. For you alone are holy. You are holy, Lord God. And You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You are holy, Lord God. You alone are holy. For you alone are worthy. Lord, you deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, You alone. For you alone are holy. You alone are worthy. Yes, Lord God. You deserve the glory. Jesus, you alone. Come on, church. For you alone are holy. You alone are holy. Hallelujah. We praise you alone are worthy. You deserve, Lord God. And you deserve the glory. You deserve all the glory, Panginoon. Jesus, you alone. Yes, Lord God. Oh, we worship your name. Let your glory fill this house. Yes, Lord God. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy, And you alone are worthy. And you deserve the glory. You deserve the glory, Jesus. Jesus, you alone. For you alone are
Nag-iisa ka lamang, Lord God. And you deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve the glory. Jesus, you alone. Hallelujah, God. For you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the angels, and all the the saints and angels, they bow before your throne. All the elders and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy, you are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Sing it, church. For by you, Jesus, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus, you are worthy of it all. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I deserve Hallelujah. Let's raise our hands sa ating Panginoon as we worship you. You are worthy of it all. Yes, Lord God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worship you, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve it all, Jesus. You deserve it all, Jesus. From our hearts to your name, Jesus. You deserve, you deserve. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. We praise your name. Oh, Lord, tanggapin mo ang lahat ng pagsamba, pagpupuri na aming iniaalay para lamang sa pangalan mo. Ang lahat nga ay magbalik ng the best na palakpakan para sa ating Panginoon. We worship you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord!
Amen, amen. Hello. Tunay nga po na napakaganda yung mensahe ng awitin. Amen po. Wala pong dahilan para hindi natin pasalamatan ng Diyos. Amen po ba? Deserve ni Lord na pasalamatan, deserve ni Lord na sambahin, deserve ni Lord na paglingkuran, deserve niya lahat. Wala pong dahilan para hindi natin may bigay yung papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Walang dahilan, wala nang rason para hindi tayo makapagbigay ng mataas sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? So, una sa lahat ay kami po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat po tayo kay Lord dahil sapagkat yung pagsuporta natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi man tayo, wala mang nanalo sa atin sa nakalipas na raffle draw, pero nakatulong naman tayo doon sa project po ng ating main. Ang project po ng main natin ay yung tinatawag na Nehemiah Building. Yung magpapatayo po sila ng church building doon para meron tayong gathering, doon na lang po gaganapin. So pati kami hindi po napalad na nanalo, pero naniniwala ko na yung ginagawa po natin pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon ay malaking bagay, malaking ambag na hindi po makakalimutan ng ating Panginoon. Amen po ba? So ako po ay nagagalak kasi meron pong ganun pa man ang ating kapalaran sa raffle doon na yon, pero salamat po kay God dahil meron pong nagbigay sa church natin ng 10,000 pesos. Amen po. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Alam niyo po doon sa isang programa po ng aming opisina doon po sa Halfway Home ay meron po kaming Bible study din. Ako po yung nagba-Bible study doon. Tapos yung OIC center head nila ay parang anong tawag doon? Tinitignan niya yung ating nakikita niya yung mga habang tayo kumbaga parang inaabangan niya yung tinitignan niya yung ating page. Nakita niya na siguro may pakulang, kaya sabi niya sa akin, Pastor Mario, magbibigay ako na hindi man ako dumadalo sa yung church, sa yung gawain, pero magbibigay ako ng 10,000 pledge ko kasi parang tulong ko sa yung church. So nagagalak naman ako kasi nagpupunta man kami doon sa Halfway Home. Yung Halfway Home po ay shelter po ng rebel returnee. Meron po tayong shelter para po sa mga rebel returnee. Meron pong mag-asawa doon. Ako yung nagkasala sa kanila. Kaya siguro yun yung favor ni Lord kung tayo po ay nagpapagamit sa mga opisina. Kaya nagagalak po ako, naniniwala ko ng Diyos ay meron at magagawin sa bawat sa atin. Amen po ba? So, ang topic po natin ay patungkol po sa kung sino po tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesus. So bago tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, tayong lahat po ay muko tayo pa manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat-lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Wala po kaming ibang
pinagbibigyan, o wala kaming ibang pinaparangalan sa lahat ng bagay na meron kami. Salamat po, O Diyos, sa katatagan, kalakasan, kaligtasan ng bawat isa. Sabi po ng kanta na you deserve all the glory, Panginoon. Wala nang dahilan, wala nang rason, Panginoon, kundi, O Diyos, wala kaming masasabi, kundi you deserve all the glory, Panginoon, sapagkat ikaw yung tunay na Diyos na nagmamahal, ikaw yung tunay na Diyos na handang patawarin yung mga pagkukulang at kahinaan po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka, ang biyaya mo ang siyang nagmo-motivate kung bakit hanggang ngayon ay patuloy po kaming nagtitiwala at patuloy po naming pinanghahawakan ang mga salita mo na punong-puno ng pag-asa at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at basbasan mo ang salita mo, basbasan mo ang bawat isa na narito. Ito bang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, sino ba tayo kay Kristo? Kaya sabi dito, Satan loves to lie. Ulitin ko, Satan loves to lie to us, to discourage us. So, alam naman natin na ang katangian ni Satanas ay sinungaling. Gusto niya na pasinungalingan niya tayo. Gusto niya na i-discourage niya ang bawat isa sa atin. Kaya sabi ito, he frequently puts thought into our minds. Naglalagay siya ng mga negatibong words para ilagay niya sa ating mga isipan. So, lahat ng mga negatibong bagay, yun po ay galing kay Satanas. Kuminsan, nilalagay niya sa ating isipan na wala tayong halaga. Amen po ba, mga kapatid? Wala akong halaga. Walang nagmamahal sa akin. Hindi ako, parang wala akong kwenta. Wala na akong kwenta. Pangit ako, parang ganun. Bobo ako. Ano pa ito? Ang tanga-tanga ko. Sorry po for the word. Yun po yung mga bagay na sinisiksik o kaya nilalagay ni Satanas sa ating mga isipan. So kapag ina-entertain natin yung ganong negatibong bagay, so ang resulta ay magiging nakakaranas po tayo ng self-pity. Amen po ba? Nagse-self-pity po tayo. O kaya na-insecure po tayo. Pwede tayong mawalan ng confidence sa ating sarili. Wala naman akong selfie, ano pa ang gagawin ko? Wala na akong halaga, wala naman nagmamahal sa akin. Wala naman akong kakayanan. So parang nagkakaroon po tayo ng self-pity, lack confidence, at saka insecurity. Amen po ba, mga kapatid? O kaya nagkakaroon po tayo ng selos. Parang, ba't si ganito, mas matalino sa kaya sa akin? Ba't si ganito ay mas maraming kaibigan? Ba't si ganito ay ganito? So, nagkaroon po tayo ng selos. Nagkakaroon po tayo ng inggit. Kapag in-entertain po natin yung mga negatibong salita na sinisiksik ni Satanas sa ating mga isipan. Amen po ba? O kaya, dahil mas matalino siya kaysa sa'yo, o kaya mas mayaman siya, mas maraming kaibigan, mas maraming nagawa, so, ang tingin mo sa iyong sarili ay wala ka nang magagawa. Kumbaga, nagre-rebelde ka. Dahil nagre-rebelde, ibig sabihin nagre-rebelde na dahil hindi mo nagawa yung gusto mong magawa. Dahil mas maraming na-accomplish yung ating kaibigan o kaya yung ating kapatid,
nagre-rebel din tayo. Kumbaga, ayaw ko nang mabuhay. Ayaw ko nang maglingkod kay God. Ayaw ko nang mag-commit sa Kanya. Ayaw ko nang ilaan ng oras sa Kanya. So, ganun, nagkakaroon po tayo ng rebellious. O kaya ay nagagalit tayo. So, dahil na out of the blue ka, o kaya ay nagkakaroon po tayo ng comparison, nagagalit ka ngayon. So, dahil galit ka, sinisirahan mo ang church, sinisiraan mo ang iyong kaibigan, sinisiraan mo ang kapatid mo sa ating Panginoon. So, ito lamang yung mga resulta kung in-entertain po natin ang mga negatibong salita na sinisiksik ni Satanas sa ating mga isipan. Amen po ba, mga kapatid? So para tayo ay mapansin, gumagawa tayo ng paraan para tayo ay pansinin. Di ba yung mga taong hindi pinapansin, gumagawa sila nakikipag-away sila. Alam niyo doon sa mga bata po namin sa center, kapag para gusto nilang mapansin, gagawa sila ng hindi masama. Nagwawala sila, yun, nang-aaway sila, kung naninira sila ng gamit sa center. So, yun ang feeling nila kapag kumbaga parang walang magbibigay ng atensyon sa kanila. Amen po ba, mga kapatid? Pero kaya malaking epekto sa atin kapag lagi po natin ine-entertain yung mga negatibong bagay ni Satanas na sinisiksik sa ating mga isipan. Amen po ba, mga kapatid? Nagpapapansin siya kung ano-ano yung kanyang ginagawa. Kaya si Satanas po ay napaka-sinungaling. So, ang tanong is, sino ba tayo kay Kristo? Ano ba ang kalagayan natin kay Kristo? So, number 1 is, sino tayo kay Kristo? Tayo ay tinanggap bilang anak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Huwag mo entertainin yung sinasabi ni Satanas. Sabihin mo na, anak ako ng Diyos. Anak ako ng kataas-taasang Diyos. Sabi doon sa John chapter 1, verse 12. At tayo ay tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, hindi sa mga mabubuti mong gawa, hindi sa kabaitan mo, hindi sa yung generosity ka, yung pagka-generous mo para ikaw ay naging anak ng Diyos. Hindi sa dami ng ginawa mo, kundi ang pagiging anak natin dahil tinanggap natin at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kapag sinabi ni Satanas na wala kang kwenta, walang nagmamahal sa iyo, hindi ka asenso, ganyan na lang ang iyong buhay, hanggang matanda ka na, mahirap ka pa rin. So ano kayang pakiramdam natin kapag kapag in-entertain natin yung mga kasinungalingan na sinasabi ni Satanas? So meron pong negatibong epekto sa ating isipan, sa ating pamumuhay, at yung ating kinabukasan kapag pinapansin po natin yung mga bagay-bagay na yun. Kaya kung tinanggap natin si Hesus Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, tinanggap niya tayo na mga anak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi mo, umalis ka, Satanas, huwag mo akong istorbohin. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng hari ng mga hari. Anak ako ng mga Panginoon ng mga Panginoon. Anak ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yun po yung stand natin
katayuan natin sa harapan ng Diyos. Mahalaga. Dahil anak po tayo ng Diyos, mahalaga po tayo sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? So, biro nyo, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, tinanggap natin siya at sumampalataya, naging anak tayo ng Diyos. So malaking malaking bagay. O kung ibig sabihin na walang maikukumpara, walang bagay na pwedeng ikukumpara sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya namatay ang ating Panginoong Hesukristo para tayo tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag sinabi ni Satanas, kahit 24 hours ka na magtrabaho, hindi ka aasenso. Kaya sinasabi ni Satanas na kahit aral ka ng aral, hindi ka umaasenso dyan. Kahit kahit anong gawin mo, hindi ka aasenso dyan. Dapat ito yung gawin mo, mga illegal na bagay. Ganito ang gagawin mo. So, kung dinidiscourage tayo ni Satanas, gumagawa pa siya ng paraan para lalo natin ma-confirm, para lalong tayong madiin sa pagkakasala. Pero kapag alam natin kung ano yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, kapag alam natin na tayo ay anak ng Diyos, walang magagawa ang Satanas. Amen po ba, mga batid? Sasabihin natin kay Satanas, yayaman ako, sapagkat ang aking Diyos, ang aking Ama na tumawag sa akin ay buong mundo ay pagmamay-ari niya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi totoo yung sinasabi mo na wala akong kwenta. Hindi totoo yung sinasabi mo na wala nang magmamahal sa akin. Dahil ang Diyos ang aking Ama, siya ang tunay na nagmamahal sa akin. Siya ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Amen po ba, mga batid? Kaya huwag kayong maniwala. Si Satanas talagang nilalagay niya yung mga negatibong salita sa ating mga isipan. Sinasabi niya, makasalanan ka. Hindi ka na pwedeng patawarin ang Diyos. Kaya ang gawin mo, magpakasama ka na lang. Kasi hindi ka niya mapapatawad ni God ng Diyos mo sa nagawa mong kasalanan. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos po, dahil sa Kanyang isipin natin na napakasagana ang biyaya ng Diyos. Napakalawak yung Kanyang pangunawa sa bawat isa sa atin. Nagkamali ka man, nagkasala ka man, yung kahinaan mo man, bumagsak ka man, nadapa ka man, isipin mo na anak tayo ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, gumagawa siya ng paraan. Amen po, hindi ka pwedeng itakwil kasi anak ka ng Diyos. Amen po ba, mga batid? Pangalawa is, tinanggap niya tayo bilang kaibigan. Sabi ni Satanas, tignan mo dahil sa ginawa mo, iniwan ka ng iyong kaibigan. Dahil nawala na ang iyong ari-arian, dahil nawaldas mo na ang iyong ari-arian, wala nang makuha ng mga kaibigan mo, kaya iniwan ka na. Pero ang Diyos, tinanggap niya tayo bilang kaibigan. Siya yung tunay na kaibigan natin. Amen po ba? Siya yung tunay na kaibigan natin na kailanman hindi niya tayo iiwan. Sa hirap at ginhawa, sa kasaganaan man at sa kahirapan, sa kalusugan man at sakit, ang ating Panginoon Hesus ang siyang tunay na kaibigan natin. Hindi niya tayo iniiwan kailanman. Hindi niya tayo itutulak sa pagkakasala. Amen po ba, mga kapatid? Si Satanas, ang lagi niyang nilalagay sa ating isipan na hindi ka na iniiwan ka na ng iyong kaibigan. Kaya ituloy mo na yan. Ituloy mo yan, magpakasama ka pa para wala ka na rin
wala ka na rin pag-asa, wala ka na rin kwenta, wala ka na rin magmamahal kasi iniwan ka ng iyong mga kaibigan. Sabi dun sa John chapter 15 verse 15. Ang fake na kaibigan ay iniiwan ka kapag wala nang kailangan sa'yo, kapag nagkasala ka, kapag naubos na yung kayamanan mo, ang fake na kaibigan ay iniiwan ka. Ang fake na kaibigan ay yung itutulak ka ng pagkakasala. Ang fake na kaibigan ay walang malasakit sa'yo. Lagi kanyang itutulak sa pagkakasala. Kaya sabi ito, hindi ko na kayo itinuring na mga kaalipin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ulitin ko, hindi ko na kayo itinuring na mga alipin. Kasi ang alipin, yan po ay sunod-sunuran. Amen po ba? Utu-utu yan. Kung ano yung sinasabi ng boss niya, kung ano yung sinasabi ng kanyang Panginoon niya, kahit masama, dahil alipin siya, sinusunod niya. Kaya kung ikaw ay alipin ni Satanas, sinusunod mo kung ano yung sinasabi niya. Sige, magnakaw ka pa. Sige, gagawa ka pa ng illegal na bagay. Sige, gagawa ka pa. Tinutulak niya tayo sa pagkakasala. Wala tayong magagawa kasi alipin tayo ni Satanas. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, ay sabi niya, hindi ko na kayo itinuring na mga kaalipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So, ibig sabihin na walang maililihim o ibig sabihin walang itatago ng ating Panginoong Diyos. Kung ang ating Panginoon Jesus, kung ano yung revelation ng Diyos Ama sa Kanya ay nire-reveal niya sa atin. Amen po ba mga kapatid? Ulitin ko, kung ano yung nire-reveal ng ating Panginoong Jesus na mula sa ating Diyos Ama, nire-reveal niya rin sa atin. So, ibig sabihin niya na anuman yung sinasabi ng Diyos Ama sa Kanya, sinasabi niya rin sa atin. Sabi niya, sa halip itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So, ibig sabihin, anuman yung sikreto sa langit na i-reveal ng Diyos Ama sa ating Panginoong Yesus, nire-reveal niya rin sa atin. Amen po ba? Walang sikreto ng Diyos Ama na hindi nire-reveal o kaya na hindi sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya, ang tunay na kaibigan natin ay si Jesucristo. Mawala man ang kayamanan mo, meron ka mang sakit, nakakaranas ka man ng kahirapan, ang laging dumadamay sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya na kung ano yung reveal ng ating Ama, pinapahayag niya sa atin. Kung tayo man ay nahirapan, sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Kino-comfort tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba mga kapatid? Number 3 is, tayo ay tinanggap. Tayo ay pinawalang sala. Si Satanas, kapag nagkasala tayo, kinokondemn niya tayo. Amen po ba? Nandun yung condemnation. Lagi niya tayong nilulubog si Satanas. Kumbaga lagi niya tayong pinupukpok. Lagi niya tayong kinokondemn para hindi tayo makalaya. Sabi sa Roma chapter 5 verse 1,
Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Si Satanas, sinasabi niya na wala nang kapatawaran sa ginawa mong kasalanan. Yun yung kanyang hatol. Yung kanyang, kinokondemn niya tayo. Sa ginawa mong kasalanan, hindi na mapapatawad yan. Dahil sa ginawa mo, ganyan ka na lang. Paparusahan ka ng Diyos mo. Hindi ka niya mapapatawad. Kahit saan kang pumuntang lugar, kahit saan ka pupunta, ang kasama mo ay sumpa. Ganun sinasabi si Satanas. Dahil sa kasalanan mo, saan ka mapunta, sumpa ka. Saan ka mapunta, magiging sumpa ka sa tahanan na yung pupuntahan. Parang ganun. Saan ka mapunta, parang ikaw yung dahilan para yung pupuntahan mo na lugar o kaya pupuntahan mo na kaibigan, pupuntahan mo na pamilya, ay magiging salot ka sa lugar na yon. Saan ka mapunta, wala ka ng pag-asang mapalaya. Hindi na matatanggal yung sumpa ng kasalanan na yan. Magiging salot ka. Saan ka mapunta, magiging salot ka. So, kinokondemn po tayo ni Satanas. Pero ang Diyos, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin yan, na dahil tayo napawalang sala, meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin yan, nagkakaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. So, dahil sa kasalanan, kaya hindi po tayo nakakalapit sa Kanya. Dahil nakabulit sa kasalanan, hindi tayo napalaya sa kasalanan, kaya ang tao, wala siyang ugnayan sa Diyos. Hindi siya pwedeng makakalapit sa Diyos. Dahil sa kanya, dahil nakatali pa rin sa kasalanan. Pero sabi ng ni Apostol Pablo dito na napawalang sala na tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga nagawang kasalanan, at meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Si Satanas, nilalayo niya tayo. Si Satanas, kapag tayo nagkakasala, naglalagay siya ng negatibong words sa ating kaisipan para mapalayo tayo sa Diyos. Amen po ba? Pero ang Diyos, nagkakasala man tayo, ito yung katunayan na kung tayo ay patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, despite sa ating pagkukulang, despite sa mga kasalanan natin, sa kabila ng ating mga pagkakamali, meron pa rin tayong, nakakalapit pa rin tayo sa ating Diyos na buhay. Kumbaga, hindi tayo napapalayo. Kumbaga, nare-restore, naaayos naayos kaagad yung ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya natin kay Hesus Kristo. Amen po ba? Pero kung tayo nagkasala at in-entertain mo yung negatibong sinasabi ni Satanas, talagang mapapalayo po tayo. Hindi po naayos yung relasyon natin kay God. Kaya sabi niya, napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Nagkasala man tayo. So, ang Diyos gumagawa ng paraan para tayo ay mananatiling nakakonect sa Kanya. Si Satanas naman, gumagawa siya ng paraan para mapalaya tayo
sa Diyos. Kaya kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, lagi tayong konektado sa Kanya. Laging naaayos yung ating relasyon sa Diyos. Amen po ba, mga batid? Pero si Satanas, kinokondemn niya tayo. Kapag kinokondemn niya tayo, that's the time. Kapag kinokondemn po tayo ni Satanas at in-entertain mo yon, that's the time na hindi maayos yung ating relasyon kay God. Kapag hindi naayos yung ating relasyon kay God, lumalayo po tayo sa Kanya. Amen po ba, mga batid? Kaya, si Satanas ay nagko-condemn yan. Hinahatulan niya tayo, mapanghusga yan. Kaya wag mong entertainin yung mapanghusgang kaisipan ni Satanas. Kundi sabi natin, anak ako ng Diyos, kaibigan ako ng Diyos. Nagkakamali man ako, nagkasala man ako, pero gusto ng Diyos na maayos yung relasyon ko sa Kanya. Amen po ba? Ayan, tayo ay makakalapit sama sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Efeso chapter 2, verse 18. Efeso chapter 2, verse 18. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamagitan ng isang Espiritu. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamagitan ng isang Espiritu. Ibig sabihin nito na yung Spirit ng ating Panginoon Hesus ay tayo na nakipag-isa kay Kristo, yung kanyang Espiritu ay ibinigay niya sa atin. Nananahan ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. So dahil yung Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, sabi dito na dahil kay Kristo tayo ay kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamagitan ng isang Espiritu. So tayo nakipag-isa kay Kristo, kapwa tayong makakalapit sa presensya ng Diyos Ama sa pamagitan ng Kanyang iisang Espiritu. So, ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Jesucristo, isa lamang yung Espiritu na ating tinanggap. Hindi po Espiritu hindi po Espiritu ng mga propeta, hindi po Espiritu ng mga sasanto, kundi isa yung Espiritu. Yung Espiritu na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa akin at yung ibinigay niya sa iyo ay isa rin. Once na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, isa lamang yung Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ibig sabihin niya na kapag ang isang tao ay wala sa Kanya ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus, hindi siya makakalapit sa presensya ng ating Diyos Ama. Iba-iba man yung church na ating inaatenan. So, ibig ko sabihin na iba-iba man yung pangalan ng church na ating inaatenan. At yung church na yon ay ang tinuturo lamang ay si Jesucristo ang Diyos. Yung mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo sa church na yon ay same spirit. Kung ano yung espiritu na binigay na nananaan sa atin, ganun din yung kanilang espiritu. Di ba? Kung meron tayong nakilala na isang Kristiyano sa daan, kapag kausap natin, dahil isa yung spirit natin, maganda yung ating pakikipag-usap sa kanila. Amen po ba? So, ibig sabihin yan na kapag nag-gather tayo ng mga Kristiyano, nakakalapit tayo sa presensya ng ating Diyos Ama. Kumbaga, walang pagkain. Kumbaga, yung presensya ng ating Diyos Ama ay mararanasan natin. Kasi isa yung Spirit na tinanggap natin. Walang iba kundi yung Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba?
So dito, meron po, ano ba yung kasiguraduhan kung tayo ay na kay Kristo? Kung tayo ay kay Kristo, meron tayong kasiguraduhan. Sa Roma chapter 8 verse 1 to 2. Roma chapter 8 verse 1 to 2. Tayo ay malaya magpakailanman mula sa kaparusahan. Ayan, tayo ay malaya sa kaparusahan. So, ibig sabihin yan, na ang taong nagpapatuloy sa pagkakasala, ang taong wala kay Kristo, meron siyang katiyakan ng kaparusahan. Anong kaparusahan? Doon sa dagat-dagatan ng impyerno. Pero tayo na nakipag-isa kay Kristo, meron tayong katiyakan. Malaya po tayo magpakailanman mula sa kaparusahan. Kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Hindi na pwedeng hindi na maparusahan doon sa dagat-dagatan ng impyerno ang sinumang nakipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin niyan na baliktarin mo, yung mga tao hindi nakipag-isa kay Kristo, so hatulan sila sa parusa ng Diyos. Ano yung parusa ng Diyos? Mapupunta sila doon sa impyerno. Kaya ito yung kasiguraduhan natin na kung sino tayo kay Kristo. Kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Sa verse 2. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen po ba? Tulad ng nasabi ko kanina, na kapag alipin ka ng kasalanan, ang lagi mong sinusunod ay ang kasalanan. Kaya, dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, napalaya na po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen po ba? Dati, may mga bisyo din tayo. Nung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo, kung nakikita natin yung kung may mga kasalanan diyan, natutukso po tayo. Ginagawa po natin yung mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos. Nung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo, yung mga bisyo ay hindi natin maiiwasan. 'Di ba yung mga mahilig sa alak ay kapag may nag-inuman diyan, napadaan lang siya, pwede siyang masabit. O kaya yung mahilig sa sugal, kapag may nagsusugal diyan, nakikiisa sa kanilang mga ginagawa. 'Yun ang ibig sabihin niyan. So dahil nakipag-isa na po tayo kay Kristo, wala na sa atin ang kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin niya na wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, kumbaga, yung dati nating mga bisyo, yung dati nating ginagawa na hindi maganda, hindi na tayo naaakit. Kumbaga, wala na yung kapangyarihan, hindi na tayo nakokontrol, hindi na tayo na-impluwensyahan kung ano man yung mga bisyo natin nung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin kamatayan forever. So, kung ang taong hindi pa nakipag-isa kay Kristo, mararanasan niya ang kamatayan forever. Ibig sabihin yung forever na pagdurusa doon sa dagat-dagatan ng impyerno. So, ibig sabihin na hindi na natin maranasan, wala na sa atin ang kamatayan. Kundi pagkatapos ang buhay na ito, makakamtan natin yung eternal life na regalo ng Diyos sa atin. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako
ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, yung Espiritu ng ating Panginoong Yesus. Yan po ay nagbibigay ng buhay. Nagbibigay buhay. Di ba ang tao ay mula nung nagkasala, si Adan at saka si Eva ay namatay yung spirit ng tao. Di ba sabi niya ng Diyos sa kanila, wag niyo, sabi ni Adan at saka si Eva, wag niyong kainin. O lahat ng buwang kahoy sa Garden of Eden ay pwede niyong kainin. Pero itong bungang kahoy o yung punong kahoy na nandun sa Garden of Eden, kapag kinain niyo ang buwang iyon, kayo ay mamamatay. So nung sinuway nilang utos ng Diyos, hindi sila namatay physically pero patay sila spiritually. Kaya mabubuhay muli yung ating espiritu sa pamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Kaya sabi dito, yung espiritu na ibinigay ng ating Panginoong Hesus Kristo sa atin ang nagbibigay buhay sa atin. Ang espiritu na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, yun yung nagpalaya at yun yung nagpalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ng kamatayan. Amen po ba mga kapatid? Kaya meron tayo ay malaya magpakailanman mula sa kaparusahan. So Roma chapter 8 verse 28. Tayo ay natitiyak sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ating ikakabuti. Ito yung maganda. Kahit magulong-magulo ang sitwasyon natin, kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari sa atin, meron tayong katiyakan na yung kaguluhan na ating pinagdadaanan, na yung sitwasyon na hindi natin maintindihan, ang Diyos ay gumagawa para sa ikakabuti natin. Amen po ba? Sabi despite sa mga kaguluhan nating naranasan, ang Diyos pala ay gumagawa. Ibig sabihin, inaayos niya, kumikilos siya. Ano ang layunin niya? Para sa ikakabuti natin. Ang akala natin, yung magulo na pinagdadaan natin ay wala nang magandang kinabukasan. Kumbaga, litong-lito po tayo. Lord, bakit naman ganito? The more, ibig sabihin na, nakalimutan ko yung word, na Lord, na kung naglilingkod ako, nakalimutan ko yun na kumbaga, para naglingkod ka na lang kay God, parang mas magulo pa ang buhay mo. Naglingkod ka nga kay Lord, parang mas marami pang problema ang nangyayari. Nung naglingkod ka kay Lord, parang mas dumami ang bigatin mo sa buhay. Pero sabi na Apostol Pablo na lahat ng iyon, ang layunin ni God, lahat ng iyon ay kasama natin siya. Lahat ng iyon ay silent na gumagawa si Lord. Silent na kumikilos si Lord. Ang layunin niya is hindi ka siraan, hindi ka i-down, hindi ka i-condemn, hindi ka ipahamak, kundi ang layunin ni God ay para lamang sa ating ikakabuti. Amen po ba? Yan po yung katiyakan kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Marami mang kontrabida sa ating buhay, ayun, ang Diyos ay inahayaan niya yun. Huwag mong kalimutan na silent si God. Ayan, ay kumikilos siya, gumagawa siya para sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, ipagkatiwala mo lang kay God. Lord, sigurado ako na kasama kita sa labang ito. Lord, sigurado ako na nakasama kita sa struggle na ito. Lord, naniniwala ako na ang layunin mo ay para ako ay tumatag. Ang layunin mo ay para sa aking ikakabuti. Amen po ba mga kapatid? Pero si Satanas, sinasabi niya, wala ka ng pag-asa. Tingnan mo yung sitwasyon mo, gulong-gulo. Kung gulong-gulo ang unang yugto ng iyong buhay,
sigurado ang wakas yan ay magulo rin. Pero ang Diyos, ayan, meron pong kasiguraduhan. Amen. Gulong-guluman yung ating pinagdadaanan. Ang purpose ni God ay para sa ating ikakabuti. Hindi tayo iniiwan ni God. Ano man yung uring labanan, o laban, o kaya struggle, o pakikibaka, hindi tayo iniiwan ni God. Kasama niya tayo para sa ating ikakabuti. Amen po ba, mga kapatid? Sa aking buhay talagang marami akong pinagdaanan. Kala ko noon hindi ako magkaroon ng magandang kinabukasan. Kasi dumaan ako sa matinding pagsubok. Dumaan ako sa matinding kalungkutan. Dumating ako sa matinding yung inggit sa buhay. Nainggit ako noon kasi may mga magulang ng aking mga pinsan na nagatid sa eskwela, nagtatanggol, kung ano-ano pa yan. Pero yun pala, dito ko napagtanto na kapag ikaw ay nakay Kristo, magiging maganda ang ending ng ating buhay. Amen po ba? Kaya meron pong kasiguraduhan. Kung ikaw ay nakay Kristo, meron po tayong kasiguraduhan. Na-depress ka man, na-stress ka man dahil namatay ang mahal mo sa buhay, pero ang Diyos, yan, kumikilos siya lagi. Kumikilos siya lagi. Tingnan mo lang, maniwala ka lang sa kanyang kapangyarihan. Huwag mong paniwalaan si Satanas. Amen po ba? Huwag mo nang ituloy yung business mo yan kasi hindi mag-successful yan. Huwag ka nang mangarap na makapagtapos sa pag-aaral kasi walang pera yung mga magulang mo. Parang ganun yung sinasabi ni Satanas. Ginagamit pa yung kapitbahay mo para sirain ang pangarap mo. Pero ang tinitiyak ng Diyos sa atin na meron pong kasiguraduhan kung tayo po ay nakay Kristo. Amen po ba? Sabi sa Roma chapter 8, verse 35 to 39, tayo ay hindi mawawalay sa pagmamahal ng Diyos. Tama ito, tayo ay hindi mawawalay sa pagmamahal ng Diyos. Si Satanas, kapag nakaras ng kahirapan, ayan, iniwan ka na ng Diyos mo. Kapag nakaras ng kalungkutan, na-stress tayo, ayan, hindi ka mahal ng Diyos. Nasaan ang Diyos mo? Ngayong panahon ng kalungkutan, ngayong panahon ng depression, ngayong panahon na ikaw ay na-stress, nasaan ang Diyos mo? Yun ang sinasabi ni Satanas. Itakwil mo na ang Diyos mo. Para yung asawa ni Job na nung nagkasakit si Job, na walang kanyang kayamanan, nagkasakit siya, sinabi ng asawa ni Job, bakit hindi mo sumpain ang iyong Diyos? Sabi ni asawa ni Job. Pero sagot ni Job, sabi niya, hindi lamang sa pagpapala o kay kasaganaan, pasalamatan ng Diyos. Kundi pati kahirapan, pati anumang nadaon man ang iyong buhay, dapat natin pasalamatan ang Diyos. Pero dito, nagpapatunay na hindi tayo mawawalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sabi nito, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang kagutuman, kahirapan, panganib o kamatayan. Ulitin ko, ibig sabihin nito na ang tao, kapag marami kang pera, iiwanan ka na yung barkada. Amen po ba? Kapag ang tao ay may pakinabang pa sa iyo, maganda yung relasyon nyo. Nandyan pa rin sila na kasama mo. Pero ang Diyos sabi niya, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib, o kamatayan? Hanggang 38, brother. Hanggang 38.
Ayon sa nasasulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Sa verse 38, sabi ito, ibig sabihin na yung kagutuman, yung panganib, yung kamatayan, hindi pwedeng makapaghiwalay yun, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa lahat ng mga ito, tayo ay siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. So dahil ang Diyos ay mahal na mahal niya tayo, ano man yung pinagdadaanan natin, so ibig sabihin niyan na mapagtagumpayan po natin ang mga yon. Amen po ba? Dahil mahal tayo ni God. Lahat, di ba, sa atin, kung mahal na mahal natin ang ating, dahil mahal na mahal natin ang ating mga anak, gagawin po natin lahat ng ating makakaya. Amen po ba? Gawin natin lahat ng ating makakaya para maging matagumpay ang ating mga anak. Kung nakikita natin silang nalulungkot, kino-comfort po natin sila. Kung nakikita natin yung ating mga anak na parang hirap na, talang dinadamay po natin sila. Pero si Satanas, yan lang kanyang sinasabi. O, tingnan mo, naghihirap ka, hindi ka mahal ng iyong Diyos. Bakit ka pinapahirapan? Bakit niya hinayaan na magkasakit ka? Bakit hinayaan na ganito? Bakit hinayaan ng Diyos mo na broke ang iyong negosyo? Bakit hinayaan ni Lord mo na hindi ka yung na-promote? O, parang ganon si Satanas. Pero sabi ito, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Ano man yung pinagdadaanan natin, kapatid, mapagtagumpayan po natin yan. Ano man yung sitwasyon nating naranasan, mapagtagumpayan po natin yan. Anong dahilan? Kasi mahal tayo ni Lord. Kung hindi tayo mahal ni Lord, magiging malungkot ang ating buhay. So dahil mahal tayo ng ating Panginoon, kaya hindi tayo mawawalay sa kanyang pagmamahal. Amen po ba? Sa verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, walang nakakatiyak kahit nagkakasala tayo. Kumbaga, hindi natin walang bagay na makaka-impluwensya o kaya makaka-control sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Napaganda. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen po ba, mga matid? Natitiyak kong, sabi ng Apostol Pablo, sigurado ako na wala pong makapaghiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba, mga matid? Ikaw ba'y nagkasala? Ikaw ba'y nagkamali? Ikaw ba'y nanghina? Ikaw ba? So, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay andyan lang. Hindi natin kayang impluwensyahan yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Satanas, magkasala ka lang para kung ayaw mo, gusto mo magrebelde, magkasala ka lang. Kung gusto mong mawalay ka sa pag-ibig ng Diyos, gawa ka lang ng kamalian. Pero napakaliwanag dito na walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kayamanan man, kahirapan man yan, lahat ay walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron pong katiyakan. Hindi magbabago yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Yung dalisay, yung tapat at malinis na pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago yan. Sa Hebreo chapter 4 verse 16, at tayo ay makakatanggap ng habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan. Hebreo chapter 4 verse 16.
Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Wow, napaganda. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan. So, ibig sabihin niyan na dapat walang hadlang, hindi ka mahiya na lumapit doon sa mahabaging trono ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kang mahiya, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang atras sulong na lumapit sa kanyang trono. Huwag kang mag-aalinlangan. Amen po ba mga kapatid? Huwag kang mag-aalinlangan. Pero si Satanas, sabi niya, hindi ka pakikinggan ni Lord mo kasi nagkasala ka. Hindi pakikinggan ni Lord ang daing mo. Kahit iyak ka pa ng iyak dyan, hindi ka papansinin. Yun yung sinasabi ni Satanas. Pero napakaliwanag dito na kahit huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yung the word mahabagin, ibig sabihin niyan na yung mercy, yung awa ni God ay tiyak na makakamtan natin. Amen po ba mga kapatid? May problema ka man, may bigatin man sa puso mo, ano man yung ating pangangailangan, mapa-emotional man, mapa-financial man yan, mapa-spiritual man yan, sabi niya, makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen po ba? Huwag ka nang lumapit sa social media. Huwag mo nang yung hinanakit mo, yung damdamin mo, huwag mong sa social media. Lumapit ka na lang sa trono ng ating Panginoon. Tiyak yan ay pakikinggan po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba mga? Meron mo kasi siguraduhan. So yung mga iba kasi yung mga tao ay yung hinanakit nila, yung kahirap, yung sitwasyon na kanilang naranasan ay sa social media pinapadaan. Di ba? Pati si Senate President Cayetano, invalid yung kanyang, dapat doon siya sa plenaryo magsalita. Doon sa social media, sa Facebook account niya, ginagamit. Kasi sa official na hindi po tanggap yun. Invalid yun. So, kailangan doon ka sa plenary ng Senado magpaliwanag. Katanggap-tanggap iyon. So, ganun ang ating Panginoon. Huwag sa social media ipadaan yung damdamin mo. Lumapit ka na lang doon sa kanyang trono. At tiyak, yung makakamdan natin yung habag at grasya ng ating Panginoon. Amen po ba? Last is, tayo ay anak ng Diyos at hindi tayo maaring galawin ng dyablo. 1 John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18. Tayo ay anak ng Diyos at hindi tayo maaring galawin ng dyablo. Ayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Kristo Jesus at hindi maaring galawin ng dyablo. Amen po mga kapatid. So, ibig sabihin niyan na kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pwedeng galawin ng dyablo. Kahit nagkakamali tayo, hindi ka pwedeng hilain ni Satanas. Kasi alam mo na huhusgahan ka lamang. So, kapag anak ka ng Diyos, ay nagkasala man tayo, nagkamali man tayo, ang lagi nating pinanghawakan ay yung kanyang salita. Amen po ba? Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring galawin ng diablo. Ibig sabihin niya na hindi na pwedeng hatakin ni Satanas. Kung tayo ay anak ng Diyos, alam natin ang salita ng Diyos, nagkakasala man tayo, nadadapa man tayo, kung panghawakan mo ang salita ng Diyos, walang pwedeng makapaghatak sa iyo. Kasi alam mo yung karapatan mo, alam mo yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Alam mo kilala mo yung ating Ama.
So kung tayo anak ng Diyos, walang pwedeng, hindi tayo maaring galawin ng diablo. Hindi tayo pwedeng, hilain ni Satanas. Hindi pwede tayong hilain ni Satanas muli para dalhin niya tayo sa kadiliman. Kapag anak tayo ng Diyos, lagi po nating panghawakan ang kanyang mga salita. Lagi panghawakan na mapagpatawad ang Diyos, mapagmahal ang ating Panginoon. Laging nakabukas ang kanyang palad, laging nakabukas ang kanyang trono para para siya yung magiging sandigan natin. Yun po yung kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay may kasiguraduhan. Amen. Ang mundong ito ay wala pong katiyakan. Amen po ba mga kapatid? Maging yung future mo walang katiyakan. Maging yung kayamanan mo, yung walang katiyakan yan. Pwedeng mawala yan. Di ba? Maraming mga mayayaman pero nawaldas yung kanilang kayamanan. Kaya sa mundong ito ay wala pong katiyakan, wala pong permanente sa mundong ito. Pero tinitiyak ko sa inyo na kung tayo ay nakakay Kristo, mananatili tayo kay Kristo, meron po tayong katiyakan. Amen po ba? Yung future ng ating anak, yung future ng ating negosyo, yung ating trabaho, meron pong katiyakan. Amen po ba? Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. So tayo lahat po ay tumayo, tayo po ay kumanta ng isang pagsambang awitin. Kaya, wag nating entertain ang kasinungalingan ni Satanas. Amen po. Lahat ng mga negatibong bagay ay galing kay Satanas yan. Wag mong entertain. Kapag in-entertain mo yan, talagang mapapahamak ka. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sapagkat, Lord, alam namin kung sino po kami sa iyong harapan. Salamat sapagkat kung kami ay na kay Kristo, meron pong kasiguraduhan ang aming buhay. Thank you sa mga pangako mo. Thank you sa mga salita mo. Thank you, Lord God, na ang diablo ay nagpunta sa mundong ito para sirain, magnakaw, at pumatay, Lord God. Gusto ni Satanas na Lord God, na sirain niya yung magandang ugnayan namin sa iyo. Gusto ni Satanas, Lord, na nakawin niya yung mga salita namin na pag-aralan. Gusto ni Satanas, Panginoon, na patayin niya yung aming spiritual na pakiramdam, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat naparito ka, Panginoong Yesus, para mag-ayos, magbigay ng buhay na kaaya-aya. Thank you, Lord God. Yes, God. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Minsan papupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos,
buhay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa revelation mo ngayong umaga. Salamat po, Diyos, sapagkat napaka Lord God, napakaganda yung mensahe mo ngayong umaga, na ito po yung kailangan namin, O Diyos, kung ano yung katatayuan namin bilang nakakay Kristo. Lord, ang diablo po ay hindi po humihinto, Panginoon, para kami ay mawalay sa iyo. Gusto ni Satanas, O Diyos, na i-condemn kami. Gusto ni Satanas, Panginoon, na mapalayo po kami sa iyong piling. Kaya, O Diyos, salamat po sapagkat, Lord, matagal na namin alam na ang diablo ay napakasinungaling, Lord. Si Satanas po, Lord, ay deceiver siya. Kaya salamat po sapagkat, Panginoon, ay nilinis mo na ang aming mga isipan na kailanman hindi po namin i-entertain anuman yung mga salita na isisiksik ni Satanas sa aming mga isipan, Panginoon. Kundi, Lord God, panghawakan po namin ang mga salita mo, Panginoon. Nang salita mo ay, ito yung pag-asa namin. Ang salita mo, ito yung sandata namin, na kahit ilang beses umaaligid, ilang beses na ang diablo ay gusto niya kaming hilain, kailanman hindi siya magtatagumpay sapagkat, O Diyos, ang salita mo ang panghawakan namin, Panginoon. Si Satanas ay sinisiksik niya sa aming isisipan para makondem kami sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Ngunit salamat po, Diyos, sapagkat, Lord, ay kino-comfort mo kami, Panginoon. Hindi mo kami kino-condemn ano man yung sitwasyon namin. Hindi mo kino-condemn kung may mga pagkakamali man kami. Kundi, Lord God, lagi mo kaming kino-comfort at lagi mong, Lord, gumagawa ka ng paraan para ayusin yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Diyos, thank you sapagkat masagana ang iyong biyaya. Salamat sapagkat punong-puno ka ng pagpapatawad. Salamat, O Diyos, sapagkat kailanman hindi mo kami tinatakwil, kundi lagi mo kaming inuunawa, lagi mo kaming nararamdaman mo, Panginoon, yung aming sitwasyon, Panginoon. Kaya thank you sapagkat, Lord, ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ang salita mo ang, Lord, ang nagbibigay daan, Panginoon, para lalo pa kaming lumalim, lalo pang tumibay ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Thank you, Panginoong Yesus, sa iyong banal na Espiritu na siyang dahilan, Lord, na
na kung bakit kami napalaya sa alipin ng pagkasalanan at nawalay, Panginoon, sa kapangyarihan ng kamatayan. Thank you, Holy Spirit, sapagkat Ikaw yung nagbibigay ng power sa bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, sapagkat Ikaw yung nangungusap sa bawat isa sa amin. Thank you, Holy Spirit, sapagkat Ikaw yung nagko-convict sa amin kung mali yung aming mga ginagawa. Thank you, Holy Spirit, sapagkat Ikaw yung nagtuturo sa amin yung tamang para kami ay makalakad ng may kabanalan at katwiran. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas. Lord, ayusin mo ang sigalot doon po sa Senate namin. Alam namin, O Diyos, na sa tingin po ng Lord God, yung dignidad, nabahiran na, Panginoon, ang dignidad ng aming Senado. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na ayusin mo, i-restore mo kung ano man yung nawala sa aming Senado, Panginoon. Lord, lalong-lalo na yung mga leader namin, mga senador, Panginoon, na ang kanilang hangarin ay para sa personal na interes at personal na motibo, Panginoon. Lipuin mo ang kanilang mga isipan, mga puso, Lord God, na isaalang-alang nila ang kinabukasan ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Sila yung gumagawa ng batas, Panginoon. Dapat sila yung magiging modelo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Thank you, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming church. Pagpalain mo ang body of Christ. Pagpalain mo ang malingkod mo, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat anak mo na anuman yung kinakaharap, anuman yung pinagdadaanan, anuman yung sitwasyon. Lord, naniniwala po kami na Lord God, ang layunin mo ay hindi para sirain, ang layunin mo ay para Lord God, para sa ikakabuti ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya thank you, Lord God, pinagkakatiwala po namin lahat-lahat ng gagawin namin sa buong linggong ito. Sa iyong kapurihan, pagsamba, tanging sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat pa magsabi ng Amen at Amen. Basbasan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Ayan, thank you po, Pastor, sa aming narinig na salita ng Panginoon. Sino tayo sa harapan ng ating Panginoon? Napakaganda. Who are we?